Magandang gabi sa ating lahat. Welcome dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Alright, kumusta po ang lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat ng mga kapatiran natin sa pananampalataya. Of course, sa magandang pakiramdam ang lahat. Ayun po. So, nandito po tayo ngayon sa ating gawain kung saan narito na po tayo sa ika-episode 33. Purihin ang Panginoon. Ayan po. At nandyan po ang ating mga kasama sa taas. Of course, andyan din po ang ating ang YouTube channel ng Valley of Praise. Yon, nakalagay po sa comment section, guys. Please do subscribe sa Christian channel na iyon, guys, at ang mga religious activities po nila ay doon din po ina-upload. Of course, meron din po silang Valley of Praise Facebook page. Yan, please follow, like, and share. Of course, guys, yung mga hindi pa natin subscribers sa ating The Blind Unity official YouTube channel, please do subscribe, like, and share sa ating mga videos upang marami pa tayo mga kapatiran sa Panginoong Hesus na ating maabot at mabahagian ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Of course, ang ating The Blind Unity Facebook page. Sa mga hindi pa po followers, please click follow, like, and share sa ating FB page. Ayun guys, so hindi na po natin patagalin at ating ipapakilala ang ating mga kasama na nandiyan sa taas. Ang aking mga kasamahan dito sa ating StreamYard. Unahin po natin ang ating tagapanguna, ang ating The Blind Unity Chairman, ang aking kabiyak, Roel Coliantes. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga naandito sa YouTube channel ng The Blind Unity at nakikiisa sa aming Night Live Devotion. Yan lang po. Ayun, so guys, excited kasi si Chairman kaya ganun, yun lang yung kanyang nasabi. Of course guys, ang ating magdadala ng Word of God, ang ating mahal na kapatid, ating tawagin at ipapakilala at ating kamustahin ang ating mahal at butihing pastor, Pastor Christian Sabuero. Pastor Ian. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Pastor. Muli ay narito po muli ako para maghatid ng salita ng Panginoon sa inyo at pribilehyo po at ikinagagala ko po yun. Maraming salamat po. Ang ganda ng boses mo dyan, Pastor, sa kinalalagyan mo. Praise the Lord. Ayun. Malinaw ba po ang dating ng boses ko o sobrang lakas? Sakto lang po. Okay, sakto lang. Yan, very good. Hindi kulang, hindi yun sobra. Sakto lang talaga. Ayan, guys. Okay, so check natin kung nandito pa ba yung kasama nating isa bago tayo mag-start sa gawain. Okay, since wala naman po akong nakitang nasa backstage o kung kaya nandyan sila pero dahil nga kasi ang StreamYard ngayon guys, pag hindi mo po siya i-double tap yung pangalan tapos Enter Studio, parang ganun, hindi po mag-appear yung pangalan. Ayan. So, tignan ko lang kayo kung nandito kayo at i-add stage ko kayo kung sinong gustong umakyat. So, ganun po ang gagawin nyo guys.
double tap nyo po yung name nyo, yung doon sa chat box, yung name po na nakalagay ninyo. And then, enter studio po ulit para makita ko kayo at yun, mag-appear yung pangalan nyo. Okay? So, dadako na po tayo sa ating gawain ng ating The Blind Unity Night Live Devotion. Ang ating tagapanguna ngayon, ang aking kabiyak, none other than ang ating The Blind Unity Chairman, The Blind Unity Creator, Roel Culiante. Yan, muli. Yan. Yan, magandang gabing muli sa lahat ng ating mga kaibigan na nandito sa YouTube channel. Ngayon po ay gabi na naman ng kung saan ay tayo po ay mag-aaral, makikinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan, kaya pag po natin papalampasin ang gabing ito at sana ay ito ay ating mapakinggan, ano? Bago po ang lahat, tayo po muna ay mananalangin sapagkat napakahalaga po na ang pananalangin po ay hindi mawala sa bawat sandali ng ating buhay, sa bawat gawain. Yes. Kaya tayo po ay pangunahan sa panalangin ng ating Brother kapatid. Sino ba? Vincent po. Si Brother Vincent. Ayan. Brian J. Ayan. So, bago po tayo punta sa ating pambungad na panalangin, atin muna pong pakinggan ang ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig
sa kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa kalungkutan, sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, divine unity, devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Mute no. Talks. Mute yes. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang pagpatnubay at paggabay sa atin. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly nightlife devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay yung gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isa-puso at isa-isip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon. Amen. Ayan na. Ayan. Maraming salamat sa makapangyarihang panalangin ng ating kapatid. Talagang napakahalaga po na sa bawat sandali po yung panalangin sa ating Panginoon ay hindi natin iwawaglit, no? Dahil ito po ay talagang napaka-importante. Kumbaga, dapat nga maging kaugalian ay yung panalangin ay laging gagawin sa bawat sandali. Yan. At ngayon po naman ay ayan. Sino ba yung mag-opening opening song? Ano din? None other than ang abang lingkod. Ayan. Ang aking kabiyak kapalaang aawit para sa ating Panginoon. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring.
There's no other hope that I can lend a hand. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my hands under yours, show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, oh Lord, I need you there. You are my life. Lord, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. You are my life. Ayan, purihin mo ang Panginoon. Sa napakagandang awitin na inhatid sa atin ng ating kapatid, no? Ngayon po naman ay hindi natin papatagalin, ano? Hayaan po natin na aking kabiyak ang magpakilala sa ating tagapagsalita ng ating nightly devotion sa gabing ito. Okay po, magandang gabi muli sa ating lahat. Thank you so much. Pasensya na po kayo sa aking malat na boses. Anyway, that's for the Lord, no? So, at sa gabing ito, ang ating magdadala ng ating banal na salita ng ating Panginoon ay walang iba. Papakilala ko na po sa inyo at tawagin natin ulit dahil kilala na po siya. At lagi na rin po nating nakatuwang sa gawaing ito ang Valley of Praise, purihin ng Panginoon sa buhay ng ating mga mahal na pastor. At
ito po ngayon ang ating makakasama, none other than Pastor Christian Sabuero. Pastor Ian. Hello po. Hello po sa bawat isa. Magandang gabi po. Magandang ko po. gabi po. Opo, kinagagala ko po ulit na makapag-share ng Word of God sa ating po mga kapatid dito po sa Blind Unity. And sige po, simulan po natin sa isang panalangin. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa iyo pong habag, sa iyo pong awa, at sa iyo pong biyaya, Lord God. Sa iyo pong kabutihan. Sapagkat Lord, narito kami Panginoon. Kami po ay malakas buhay Panginoon. At Lord. nakakapagbulay-bulay ng iyong salita. Kaya Panginoon, dalangin ko po o Diyos sa gabing ito, sino man po ang nakikinig Panginoon at saan man po ito umabot Panginoon, dalangin ko Lord Yes. na ang banal mong Espiritu ang siyang humipo sa mga makakakinig, sa mga makakarinig Panginoon na mensahe Panginoon o Diyos sa gabing ito. Lord, salamat po at patuloy mo pagpalain o God ang iyong salita at ang iyong pong gawain Panginoon sa gabing ito. Lord, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Okay, sa gabing ito, basahin ko po ang salita ng Panginoon kay sa mga gawa or Acts sa English, chapter 3, verse 1 to 10. Okay, basahin ko lang po, no? Mga gawa, chapter 3, verse 1 to 10. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, pumunta si Pedro at si Juan sa templo, oras noon ng pananalangin. Sa pintuan ng templo, sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda, ay may isang taong lumpo mula nang ipinanganak. Okay? Araw-araw siyang dinadala roon para humingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan siya ni Pedro at Juan. Pagkatapos sinabi ni Pedro sa kanya, "Tumingin ka sa amin." Tumingin ang lalaki sa kanila na naghihintay na malimusan. Verse 6. Pero sinabi ni Pedro sa kanya, "Wala akong pera. Ngunit may ibibigay ako sa iyo sa pangalan ni Hesu Kristo na taga Nazaret. Lumakad ka." At hinawakan ni Pedro ang kanang kamay nito at pinatayo siya. Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukong-bukong. Tumayo siya agad at lumakad-lakad. Pagkatapos sumama siya kina Pedro at Juan sa templo. Palakad-lakad at patalon-talon siyang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na lumalakad siya at nagpupuri sa Diyos. Napansin nila na siya pala ang taong palaging nakaupo at tumihingi ng limos doon sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda. Kaya lubos ang kanilang pagkamangha sa kanya. Purihin ang salita ng Panginoon. Na po, makikita po natin dito sa kwento, na po sa passage po ng Bible, na meron pong isang taong may kapansanan. No? Ang kapansanan niya po ay ilumpo. Siya po ay ilumpo mula nung ipinanganak. Ano po, ibig sabihin po, nung pinanganak siya, ay hindi na siya nakakalakad. Meron siyang diferensya. Ano po? At hanggang sa lumaki siya, hanggang sa tumanda siya, ang kanya naging trabaho po ay namamalimos po siya sa labas po ng simbahan. No po? At sa tuwing siya po ay namamalimos, hindi po siya nakakalakad mag-isa papunta sa simbahan kung saan yung lugar niya na nanghihingi siya ng limos. Kundi meron siyang tagabuhat. No po, binubuhat siya palagi, dinadala siya doon sa labas ng templo at doon po siya namamalimos. Yeah, kaya nga po isang araw nakita siya na Pedro at Juan at bigla siyang tinulungan, no po, at pinanalangin na siya po ay gumaling. Well, balikan po natin, isa-isahin po natin ng kwento. Sa buhay po nating mga tao, napakahirap nga naman kumilos kung ikaw po ay palinghado. No po, napakahirap po na mahirap po magtrabaho, mahirap po mag-isip ng mga limitado yung ginagawa, limitado yung kaya mong gawin kung limitado rin po ang lakas natin. No po, pag meron pong mga part ng life natin na pilay, ano po, or kulang, ano po, meron pong mga, naintindihan ko po yung mga tao na may mga reasonable yung kanilang pong buhay, no po, dahil nga po sila po ay may kapansanan. Kagaya po ng ating mga kapatid no, dito po sa Blind Unity, no po, na halos lahat po kayo ay meron pong kapansanan na kayo po ay mga bulag, pero nakikita ko po sa inyo na kayo po ay pinagaling ng Panginoon, hindi man literally
pero pinagaling po kayo ng Panginoon spiritually, kaya po kayo ay kayo ay hindi ho kayo mapigilan at napakarami ninyong kayang gawin. Okay? Well, dito po sa kwento ng Bible, naintindihan po natin yung sitwasyon ng lumpo. No po, kaya nga po, ang kaya niya na lang gawin, magpabuhat, mamalimos. No, yun lang po ang kaya niyang gawin sa buhay niya. No po, magpabuhat, mamalimos. Tandaan po natin dahil nga po lumpo siya, reasonable naman po yun. No po, kaya po ang kaya niya na lang gawin ay magpabuhat at mamalimos. So, yun ang kanyang buhay. Wala na po siyang ibang buhay na naisip. No po, pumunta sa templo at mamalimos. Kaya nga lang po, ang nakakalungkot, hanggang labas lang siya ng templo. No po, nagpapabuhat lang din naman siya, hindi pa siya nagpapabuhat papunta sa loob. No po, para ho makapagpuri sa Panginoon. Yun lang po nakakalungkot sa parting iyon. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang isa pong tao, tayo pong mga tao, hindi po porke tayo ay may kulang sa buhay, tayo po ay magiging kawawa na. No, hindi po totoo 'yon. No? Hindi po porke tayo ay may kapansanan ay kawawa ka na. No po? Tawag doon beggar. No po, sa English ang salitang pulubi ay beggar, no? Hindi po ibig sabihin na meron kang kapansanan, hindi po ibig sabihin na meron kang kakulangan sa buhay ay magiging isang pulubi ka na. No po? Ayaw po ng Panginoon na maging pulubi tayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pulubi? Ang pulubi po ay umaasa na lang po sa hingi. Ang pulubi po ay umaasa na lang sa darating. No po? Hindi po pinagtatrabahuan ng isang pulubi ang kanya kung ano mang meron siya. No po? Importante po na maintindihan natin na ayaw ng Panginoon na tayo ay maging pulubi o tayo ay manghingi o ang tawag dito or umasa na lang sa kayang gawin ng iba. No po? Dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng kakayanan sa lahat ng pagkakataon. No po? Ang kwento dito sa Bible, lumpo lang naman siya, no? Ibig sabihin, hindi lang naman siya nakakapaglakad eh. Wala namang sinabi sa Bible na hindi nakakagalaw yung kamay niya. Wala namang sinabi sa Bible na hindi siya nakakakita, no? Wala namang sinabi sa Bible na hindi siya nakakarinig. Nakakapagsalita siya, nakakarinig siya. Meron siyang utak, no? Meron siyang kakayanan, lumpo lang talaga siya. No po? Kaya po, pero ang nakakalungkot, no po, kumbaga 10% lang sa kabuuan ng buhay niya, 10% lang doon sa lumpo ang may problema sa kanya. Pero 90% ng kanyang buhay, walang problema. Pero na-dominate siya, natalo siya ng 10% na problema ng kanyang buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, kayo pong mga kapatid ko na alam ko po sa inyo, mata lang po ang nawala sa inyo. Paningin lang po ang nawala sa inyo. Ibig sabihin 10% lang po ang nawala. Okay? Imagine 10% lang ang nawala, pero you have the 90%. Tandaan po natin, lahat ng tao mayroong kahinaan. At ang kahinaan po ng tao ay 10%. Maaring ako, nakakita ako, kumpleto ako, nakakapagsalita, nakakita, nakakarinig. Kumpleto, hindi naman ako lumpo, hindi naman ako palinghado. Pero meron akong part ng buhay ko na meron akong kahinaan 10%. Okay? Pero, tandaan po natin mga kapatid, huwag nating hayaan na maghari yung 10% na yon sa buhay natin. Why? Sayang po yung 90% na natitira. Which is, pwede nating pakinabangan at pwedeng doon tayo mag-focus sa 90%. Do not focus to your 10% weakness, but focus on the 90% strength. Okay? Malaki ang kayang gawin natin. Hindi porke kulang tayo, hindi porke mayroon tayong kakulangan sa buhay o palinghado tayo, malfunction tayo, hindi na tayo makakakilos. Okay? Huwag ho tayong umasa sa 10%. Umasa tayo sa 90% na binigay ng Diyos. Okay? Kagaya ng beggar, no? Instead na ano pa ba mas malaki, yung 10% o 90%? Mas malaki yung 90%. Di ba? Ibig sabihin, may pagkakataon tayo na pakinabangan yung malaki. We can be a bigger, no po, than to be a beggar. No po, yung 10% pinili nung lumpo kaya naging beggar siya, naging pulubi siya Pinili niya yung 10% Okay? Hindi niya pinili yung 90%. Okay? Huwag mo natin hayaan na ma-dominate at ma-manipulate ng 10% yung 90%. Okay? Amen po ba? Sino po nakakita
Sino po nakakilala sa inyo dito yung sikat na speaker sa YouTube, no? Kung nababalitaan niyo po 'yun at nadidinig niyo po 'yun, si Nick Vujicic, no? Naalala niyo ba 'yon? Si Nick Vujicic, pastor po siya sa ibang bansa. Wala po siyang legs, wala po siyang arms. Yun po, wala siyang dalawang kamay, wala siyang dalawang paa. As in, katawan lang, tsaka ulo lang talaga. Pero he is a multi-millionaire pastor. No po? Siya po ay naiimbitahang maging speaker sa iba't ibang dako o parte ng mundo. At meron po siyang mga businesses. At siya po ay isang multi-millionaire dollar. No? Dollar po, no? Ibig sabihin, napakayaman po ng tao na to. Alam niyo po, humahanga ako sa kanya. No po? Tapos ang dami niyang talent. Ang galing niya lumangoy. Tapos meron siyang magandang asawa. Yung asawa niya normal, no? Hindi ho putol ang paa, hindi ho putol ang kamay. No po? Tapos ang ganda ng yung anak niya, meron siyang anak. Alam ko dalawa yata yung anak niya. No po, maganda po yung anak niya, babae po yata parehas. Alam niyo po, hindi ho siya nagpapigil sa kawalan, no? Actually dati na-depress siya, nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon siya ng stress, nagkaroon siya ng depression. Pero alam niyo po, pinagaling siya ng Panginoon. Hindi siya nag-focus doon sa kawalan. Hindi siya nag-focus doon sa kung anong wala siya. Nag-focus siya kung anong meron siya. Kaya si Nick Vujicic po ay isa po siyang pastor ngayon at napakalaki ng simbahan niya, and he's still working, speaking to other countries, ano po, at he is a multi-millionaire dollar man. Ano po? Kaya tandaan po natin, wala po, hindi po sa 10% yan, hindi po sa 20% ng life natin. Kaya po, mga kapatid, ang Panginoon, tandaan po natin, hindi po nagkamali ang Panginoon kung ano po tayo ngayon. Hindi po nagkakamali ang Diyos. No? Kung kayo man po ay walang paningin, tandaan nyo po, hindi po nagkamali ang Diyos. No po? Kung siya man po ay lumpo, hindi po nagkamali ang Diyos. No po? Bakit po nauuwi sa pagiging pulubi? O bakit po nauuwi siya sa pulubi? Alam niyo bakit? Kasi tinanggap niya yung 10%. No po? Hindi niya tinignan yung 90%. Yung ano pang magagawa niya. And then pagkatapos po, ang matindi pa dito, meron pong mga tao na tumutulong pa sa kanya para palakasin yung 10%. Di ba po? Napansin niyo ba doon sa Bible, yung binasa natin kanina? Paano siya nakakarating doon sa templo? Paano siya nakakarating doon sa templo? Ilumpo siya. Di ba meron siyang tinatawag na tagabuhat, carrier? Merong someone na nagdadala sa kanya doon sa templo. No po? Well, kung titignan natin, wala namang mali, no po? Compassion. Pero sometimes, wrong compassion. Ano ba talaga ang kinaaawaan mo? Ano ba talaga ang pinapalakas ng mga taong tumutulong sa'yo? Sometimes your comforter is your, yun po yung mga nagkukonsinte sa kahinaan natin. Amen. Amen? Okay? Sometimes our comforter, sila po yung mga konsentidor doon sa kahinaan natin. Biruin mo, lumpo ka na nga eh. Tapos, ayaw na nga ni Lord na maging pulubi ka eh. Tapos bubuhating ka pa, di ba? Sometimes, yan po mga tinatawag na wrong person, no? Wrong enabler, wrong carrier. Amen? Mga wrong carrier sila. Amen. Di ba? Mahina ka na nga, kinumport ka pa, lalo ka tuloy naging mahina. Di ba? Mahina ka na nga sa bagay na yon, mahina ka na nga sa parte na yon, dinamayan ka pa sa parte na yon. No? Imbis na palakasin ang loob mo, di ba? Imbis na sabihan niya, alam mo, lumpo ka lang naman eh. Meron ka pang kayang gawin. Hindi kita bubuhatin doon. Mag-isip ka ng paraan. Mag-isip ka ng ibang bagay para hindi ka magmukhang kawawa. Okay? Yun po yun. Okay? Sa madaling sabi, pag may diferensya talaga tayo, nahihirapan tayo gumawa ng ibang paraan. At sometimes yung demonyo nagpapadala ng mga tao na kukonsintihin ka pa sa diferensya mo. No? Yun po nakakalungkot dyan. Kaya maraming mga tao tuloy ngayon, hindi lang po ito tungkol sa kapansanan, ha? Hindi lang po ito tungkol sa kapansanan. Kahit po yung mga normal na tao, may mga diferensya po sila spiritually, diferensya po sila emotionally, may diferensya sila financially, may diferensya sila mentally, no po? May diferensya sila biologically. At meron din pong pinapadala ang demonyo diyan para lalo pang palakasin yung kahinaan mo. Nakarinig din ba kayo ng ganon? Yung ang lakas mo sa kahinaan mo. Parang ganun. Di ba? Mahina ka sa bagay na to, tapos ang lakas-lakas mo pa doon.
Amen? May mga ganun eh. Alam niyo po ba na si Satanas, ang goal niya is palakasin yung mga kahinaan natin. Opo. Mas lalong palutangin yung kahinaan natin. Para every time na makikita natin yung kahinaan natin, lalo tayo manghina. At lalo nating talikuran ng Diyos. At lalo nating sisihin ng Diyos. At lalo nating i-degrade o i-down yung sarili natin. No po? And then, nagpapadala po si Satanas ng mga wrong enabler, mga wrong carrier, mga wrong person. Okay? Pero, salamat sa Diyos, nung dumating po yung verse 6, I think verse 6 po yata yun, nung namalimos siya, dumating si Peter, napadaan lang ito si Peter tsaka si Juan, no po, on that day, 3:00 ng hapon para manalangin, bigla po nilang ginulo yung buhay ng lumpo. Ano po? Tawag ko po dyan mga disruptor. Ano po? Ginulo. Anong ibig sabihin ng ginulo? Yung buhay ng lumpo na araw-araw na ginagawa. Anong araw-araw na ginagawa ng lumpo? Binubuhat siya, namamalimos. Pero nung dumating si Peter tsaka si Juan, ginulo yung kanyang buhay. Anong ginawa sa kanya? Tinitigan. Tapos hindi binigyan ng pera. Matindi, no? Hindi siya kinonsinte. No? Hindi siya kinonsinte. Hindi siya binigyan ng pera. Nasabi ni Peter, wala akong pera. Pero meron akong ibibigay sa'yo. Anong binigay sa kanya? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tumayo ka. Binigyan siya ng kagalingan ng Panginoon. Ginamit ng Diyos si Peter at si Juan para guluhin ang buhay ng bulag. Unang-una, ano yung nagpapalakas sa kahinaan niya? Yung mga nagbibigay sa kanya. Yung nagbubuhat sa kanya araw-araw. At yung mentality niya na siya ay lumpo. Pero binaliktad ni Peter at ni Juan. Sabi niya, wala akong pera, wala akong may bibigay sa'yo. Pero sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay tumayo. Lumakad ka. Ano nangyari? Instantly, gumaling siya. Anong ginawa niya? Tinanggal niya yung kanyang banig. Tumalon siya, sumama siya kala Peter. Nagtatalon siya, nagpupuri siya sa Panginoon. Nagpupuri siya sa Panginoon. Iwanan niya. Kasi saan doon siya palagi nangamalimos at doon siya lagi nakapwesto. Mga kapatid, sometimes kailangan natin ng mga tao na prangka sa sitwasyon sa buhay natin. Kailangan natin ng mga tao na malakas ang loob na kayang magsabi sa'yo na hindi ka hanggang dyan lang. Kailangan natin ng mga tao na hindi tayo bubuhatin, kundi papatayuin tayo sa sariling mga paa natin. Amen. Sometimes kasi sa totoo lang, yung tulong, alam niyo, pinaka-the best minsan na tulong para sa akin. Ako, I experience in my life. Ang isa sa pinaka-the best na tulong na pwede kong ma-receive, yung hindi ako tulungan. Opo. Masarap tumulong, masarap tulungan, pero minsan, mas maganda, ang pinakamagandang tulong na pwede mong itulong ay yung hindi tumulong. Okay? Para alin? Para tumayo, para makita niya, sabihan mo siya ng totoo. Kung ano man pinagdadaanan niya, kung problemado siya sa pera, sabihin mo sa kanya, pera lang ang problema mo. Marami ka pang kayang gawin. Ano pang emosyon lang ang problema mo, kaya mo yan. Kung meron, alam mo mga kapatid, kung meron man sa gabing ito na nakikinig ngayon at meron pinagdadaanan, hindi ko po alam kung sino may pinagdadaanan sa inyo emotionally, financially, mentally, biologically, spiritually, physically. Mga kapatid, hindi lahat ng parte ng life mo may problema. Maaring physical lang. Physical lang. Meron ka pang spiritual, meron ka pang mental, meron ka pang part ng buhay mo na pwedeng palakasin 'yan. At the same time hindi po 'yan permanent. Yan po ay temporary lang. Hallelujah. Alam niyo ang maganda sa ginawa ng Panginoon, pag nagkakaproblema at nagkakaroon tayo ng something na hindi maganda, yan po ay temporary lang. Yung lumpo, akala niya, habang buhay na siyang lumpo eh. Pero buti na lang, nagpasalamat. Alam mo, nagpapasalamat ako nung nababasa ko to. Nagpapasalamat ako dun sa mga tao na ginamit ni Lord sa buhay ko. Kasi ako, dramatic boy din ako eh. Akala ko hanggang doon lang ako eh. Pero salamat doon sa mga leaders ko dati na mga pinarangka ako, tinama ako, kinorek ako. Sinabihan talaga ako na hindi ako hanggang dyan lang. Sinabihan ako ng mga totoo, yung mga katotohanan na nagmulat, na talagang nagpatayo sa akin. Alam niyo, sometimes masarap pagsabihan.
Opo. Kaya huwag kayong sasama lang doon sa mga magko-comfort lang sa inyo. Huwag kayo basta-basta sasama lang. Mamili kayo ng mga tao na nagsasabi ng totoo. Ano po? Amen. Mamili kayo ng mga tao na sometimes hindi kayo tutulungan para lalo kayo maging mahina. Tutulungan kayo para lumakas kayo. Ayun, di ba? Amen? Ako, Amen. kaya nga po minsan na-experience ko po wala akong pera, nanghihiram ako ng pera. Alam nyo, hindi ako pinahiram ng pera kahit may pera yung kaibigan ko. Opo, sabi niya sa akin, hindi ako pwede magpahiram sa'yo kasi magkaibigan tayo. No po, manalangin ka, ganito, ganyan mo. Alam mo, ang dami kong experience na ganyan. No po, tapos, yung mga kasama ko dati sa church, mga scholar sila ginawa silang scholar ng pastor ko, naalala ko yun. Lahat ng mga leader sa church, ginawang scholar. Tapos ako yung hindi binigyan ng scholar. Ako yung hindi binigyan ng scholar, ang sama-sama ng loob ko. Sabi ko, grabe. Sino po yung pinakamasipag sa church? Sino po yung, parang ganun ako mag-isip dati. Sabi ko, sino po yung pinakamagaling, pinakamasipag sa church? Ano po? Siya pa yung walang scholar. Alam mo, lumapit ako sa pastor ko, sabi ko, Pastor, pwede bang ipasok nyo rin ako ng scholar kasi gusto ko rin mag-aral? Ang sabi lang sa akin ng pastor ko, manalangin ka. Pero hindi ako binigyan ng scholar. Alam niyo po, nanalangin ako, nagsikap ako, dahil hindi, sa unang bugso, nagtampo ako sa pastor ko. Pero nung naintindihan ko, nanalangin ako. Alam niyo po, ang ganda. Ngayon, tapos po ako ng 2 kurso, at habang nag-aaral po ako, sobra-sobra yung pera ko noon. Sabi ko, Lord, yung pala ang ginagawa, yung hindi ka kinukonsinte, yung hindi ka binibaby, opo, ayaw ni Lord ng ganun, ayaw ni Lord ng hindi po masamang maging scholar, okay naman po yun. Pero in my part, pinalakas ni Lord yung aking pananampalataya. Pinalakas ni Lord yung aking prayer life. No po? At hindi ako umalis sa church. Opo, yung tampo ko sa pastor ko, umalis ko. Bakit? Kasi part yun po ng pag-shape ng strength sa akin ni Lord. Kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral, wala po akong inasahang ibang tao, kundi ang Diyos lang. Okay? Amen. Hallelujah. Kaya po, salamat po doon sa pastor ko dahil hindi niya ako pinasok na scholar. No po? Salamat po dahil hindi niya ako pinansin at hindi niya ako sinali. No po? No po? Kaya po, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit niya. Kaya, binasag ni Peter at ni Juan yung maling paniniwala ng lumpo. Binasag nila. Opo. Ano ba yung paniniwala ng lumpo? Lahat ng hingian niya may pera. Pagdating doon kay Peter at kay Juan, sabi niya, wala akong pera. Ano lang meron ako? Panginoong Jesucristo. Yung belief system nung lumpo, nabasag. No po? Pwede pa pala akong gumaling. Pwede pala akong mamuhay ng tama. Pwede pala akong magpuri sa Panginoon. Okay? Ano pong nangyari sa kanya? Nagkaroon po siya ng kagalingan. Nung gumaling siya, ang malupit, nung gumaling siya, bumalik pa ba siya doon sa dati niyang buhay? Hindi na. Bakit? Mas tumaas yung capacity ng buhay niya. Hindi na ako pang pulubi. Hindi na ako pang hingian lang. Anong ginawa niya? Siya po ay nagpuri, siya po ay sumama doon sa loob ng templo, siya po ay nagpuri sa Panginoon, siya po ay nagtatalo, nagsasayaw, no po, at nagpupuri sa Panginoon. Ano po ibig sabihin? Nagkaroon na po siya ng iba't ibang, tawag dito, nabuksan na yung kanyang mga capacity. Nabuksan na yung kanyang mga kakayanan. No po? Ano yung kakayanan niya? Yung emosyon niya? Biruin mo, nagtatalo na siya, nagsasayaw na siya, nagkakanta na siya. Yung emosyon. Ano pa? Siya po ay nagpupuri na sa Panginoon. Okay? Kaya nga po mga kapatid, the moment that we become open, the moment na makita natin yung mas malaking bagay na natitira pa sa atin kaysa dun sa kahinaan natin, mga kapatid, tataas at makikita at mabubuksan uli yung mga kakayanan natin at the other side. Amen? Banggitin ko lang po saglit ito bago ako magtapos. Number 1, no po, nung gumaling po ang lumpo, no po, ano po ang nag-increase sa kanya? Nag-increase yung kanyang capacity. No po, yung kanya pong energy capacity. Number 1, energy capacity. Grabe, nagtatatalon siya eh. No? Nagkakanta siya. Ibig sabihin, yung kanyang malungkot na buhay, napalitan ng alin? Ng sobrang energetic. No po?
Akala niya hindi niya na mararanasan yun. Number two, yung kanyang emotional capacity. Ano po yung emotional capacity? Dati mukha lang siyang kawawa. Anong magagawa ko? Hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang talaga ako. Hanggang manghihingi lang ako. Yun yung emotion niya. Ang tingin niya sa sarili niya, kawawa siya. Pero nung gumaling siya, ang tingin niya sa sarili niya ay karapat-dapat siya magpuri sa Panginoon. Okay? Yung emotional capacity. Mga kapatid, yung depression na wala. Yung anxiety na wala. Okay? Bakit? Kasi nga po, nagkaroon siya, tumaas po yung capacity level ng kanyang buhay. Number 3, thinking capacity. Ano po ang lang po ang iniisip niya araw-araw? Yung isipan niya humina eh. Humina sa pag-iisip. Bakit? Hindi na siya nakakapag-isip ng ibang bagay. Ang iniisip niya na lang paano siya makarating doon sa labas ng templo, uupo siya doon, manghihingi siya ng pera, and then after nun, uuwi siya, susunduin siya ng tagabuhat niya. Yun lang ang thinking niya. Pero ito mga kapatid, iba na yung thinking niya. Ano na yung thinking niya? Yung kanyang pong isipan ngayon ay normal na. Ibig sabihin, nawala yung anxiety, nawala yung depression. Pangalawa, people capacity. Kaya niya na makipagsalamuha sa mga normal na tao. Which is, kaya niya naman talagang gawin yun, kahit lumpo siya. Pinili niya lang talaga na huwag makisalamuha sa mga normal na tao. Bakit? Natakpan nga kasi yung 90%. Okay? Sumunod, yung kanyang pong production capacity. Yung accomplishing result. Okay? Mas marami na siyang kayang i-accomplish. Bakit? Pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang taong may Panginoon sa buhay, maraming kayang gawin. Maraming kayang gawin. Hindi hanggang dyan lang. Pangpito, yung kanyang leadership capacity. Yung kanyang leadership capacity. Hindi na siya nagpapabuhat. Wala nang somebody na bumubuhat sa kanya. Wala nang somebody na naglilid sa kanya papunta doon sa pintuan ng templo para mamalimos. Kundi sarili niya na ang kanya pong sinusunod at nagpapasakop na siya sa Panginoon. Okay? And then panghuli, system building capacity. Meron na siyang sistema sa buhay niya. Tingin ko nagkaroon na siya ng sistema sa buhay niya. Bakit? Kasi iba na siya eh. Hindi na siya yung lumpo. Kaya nagulat yung mga tao eh. Sino ba itong nagtatalo na to at nagpupuri sa Panginoon? Nakita nila, ito yung tao na nagmamalimis dun sa labas Iba na ang dating. Iba na ang dating. Amen? Kaya mga kapatid, hindi porke may kulang ka, hindi porke may 10% tayong kahinaan, hahayaan na nating mawala yung 90%. No. It's a big no. Huwag kang pumayag. Huwag tayong pumayag. Why? Because meron pa tayong kayang gawin. Amin po ba? Naalala ko, mga kapatid, marami po, kung magre-research po kayo sa buong mundo, napakaraming mga tao na sobrang lala ng kanilang kalagayan, pero marami silang na-accomplish at napakasikat nila. Sobrang sikat sila. Hindi sila nagpapigil sa kung anong meron sila. Kaya mga kapatid, I want to encourage all of you here sa Blind Unity, dito po sa Blind Unity Group, huwag po kayo magpapigil sa situation na meron tayo. Kung meron po kayong mga anxiety, depression, stress, o financial problem, everything na mukhang nagpapahina sa inyo or yung situation po ninyo, mga kapatid, lagi nyo lang pong isipin, buhay ang Diyos at kailangan humanap kayo ng mga tao na hindi kayo kukonsintihin sa kahinaan natin, kundi kukonsintihin kayo, kundi tutulungan kayo doon para mapalakas kayo. Amen? Amen. Marami po kayong kayang gawin. Okay? Maraming salamat po sa inyo. At sa gabing ito, ipapanalangin ko po kayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa aking mga kapatid sa Blind Unity Group. Dalayan ko po, Lord, na kalisin po, Lord God, yung kanya, i-transform mo sila ngayon, Panginoon. Lord, transform their mentality, their spirituality, Panginoon. That, Lord, huwag po kaming ma-manipulate ng 10%, Lord God. Lord, alam mo po, napaka-perfect ng likha mo, Panginoon. Lord, ano man po ang meron kami ngayon, ano man po ang situation namin ngayon, ang parte man ng buhay namin, Lord, aming problema, alam mo po, O Diyos. And we submit it to you, Lord God. And Lord, I know, in your own time, in your right time, Lord God, Lord, papagalingin mo po kami at iaahon mo po kami, O Diyos, sa pinagdadaanan namin. Panginoon, kalingain mo kami, yakapin mo kami. Gabayan mo po kami. Lord, gabayan mo po kami, O Diyos. Sa mga panahong nasa kadiliman kami, samahan mo po kami. Sa mga panahong nasa kalaliman kami, Panginoon, Lord, samahan mo po kami.
sa panahong hindi namin alam ang direction, Lord, i-guide mo po kami. Hawakan mo kami, Lord. Yakapin mo po kami, Panginoon. Yes, Lord. At ikaw po ang mag-angat sa amin, O Diyos. Lord, Holy Spirit, huwag mo pong wawalain sa puso namin, sa isipan namin, ang pagpupuri sa iyo at paniniwala sa iyo. Always put a belief. Increase our faith. Yes, Salamat po, Lord. Panginoon. Purihin ka, Panginoon, O God, sa gabing ito. And I apply the Yes, precious blood of Jesus Father Christ God. sa aking po mga kapatid na mga may makapansanan, Panginoon. Pero Lord, that is only a physical, Lord God. Lord, Yes, Father. marami na pang gagawin sa buhay namin. Lord, salamat po ng marami at sa marami pang pagkakataon, Panginoon. Ikaw po, Yes, Diyos, Father kumilos God. at mag-empower sa aking mga kapatid, Lord God. Purihin ka, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Amen! Ayun po, napakagandang mensahe ang binasa ng ating kapatid or shinare ng ating mahal na kapatid si Pastor Christian. Amen. Salamat po, Pastor, at purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Ayun po, reciter. Yan, napakaganda, no? Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon na dinala ni Pastor Ian, no? Abot doon sa lumpo na sa halip na bigyan ng pera pero hindi. Pero napakaganda ng ibinigay sa kanya, no? Pero alam mo dito papasok yung sabi na halimbawa ay may nanghihingi sa iyo ng isda, huwag mong bigyan ng isda. Sa halip turuan mo siyang mangisda. Ayun, doon mapasok yung mga Amen. ganun, ano? At napakaganda po. At doon kay sa isinyo ni Pastor Ian na sa hindi binigyan ng scholar, ano man yung isip ni Pastor, ano man yung dahilan ng Pastor kung bakit sa binigyan ng scholar, pero alam natin na may gagawin talaga yung Diyos sa kanya, no? Yan. At dito naalala ko yung sabi ng isang pastor na hindi lahat kasi ng mabuti ay nararapat. Yan. Kaya purihin ho ang Panginoon sa mensahe na dinala ng ating pastor, no? Yan po ibinabalik ko na sa ating tagapanguna ang gawain ito. Amen, amen. Ayan po. So, nagigets ko po yung point ng pastor na hindi binigyan si Pastor Ian ng scholar. Alam niyo po kung bakit. Hinubog lang po si Pastor Ian upang lalo pong tumatago, tumibay ang kanyang pananaw at lalo higit ang kanyang pananampalataya sa ating mahal na Diyos Ama. Ayun. Pero biruin mo naman ang blessings, ano? 2 kurso. At hindi lang 2. Marami pa. Kasi marami siyang marami siyang pangaralan pa. Bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. Ayun. Ayan. So, mayroon po tayo, Pastor, na 2 prayer request. Una po kay Ma'am Faye Bayunas sa kanyang mayuma na nararamdaman at sana'y bigyan na ni Lord siya ng kagalingan, lubos na kagalingan. Maging itong si Lovely na hipag ni Brother Ray Mark Mendoza, kapatid ng kanyang asawa po, si Lovely, sa kanyang karamdaman na anxiety dahil sa kamatayan ng kanyang nanay. Parang naalala niya po ang pagpanaw ng kanyang ina, so parang bumalik po sa kanyang isip yung pagkawala ng kanilang ina ng tahanan, no? At yun, nadamdaman niya po ang depresyon at pinagpa-pray po ng ating The Blind Unity President itong si Lovely ng kanyang hipag. Ang sa akin naman po, ang prayer request ko po itong mga namataang bagyo or super typhoon. Nawa po ay hindi po siya makapaminsala ng mga kapatiran natin o maging tayo, no? Hindi po mapinsala ng bagyong ito. Lilihis po nawa. At yung sa probinsya po, ang aking mga magulang, aking nanay, makadama po palagi ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawan. Maging itong pamilya namin, makadama po ng
ganon din po, kalusugan at kalakasan, kapayapaan at higit lalo sa pagmamahalan ay mamamayani po sa bawat isa. Pastor Ian, paki po dala ang aming panalangin na ito. Thank you so much. Yung isa po ay si Ate Faye. Yes po, Ma'am Faye Bayonas. Opo, At yung isa po ay si Lovely. Okay. Okay, sige po. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Yes, At Lord. buong puso kaming naniniwala at nagtitiwala sa inyo sa kaya ninyong gawin at sa kaya ninyong ikilos, Panginoon. Lord, Amen. you are so powerful na lahat po ng imposible ay kaya ninyong gawin. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, inilalapit namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga panalangin. Amen, Lord. Hinaing, Panginoon, ang aming pong mga kahilingan, Lord. Na, Lord, pinapakiusap at ipinanilikluhod namin sa inyo, O Diyos. Na, Lord, tulungan niyo po kami sa aming pong mga karamdaman at pinagdadaanan, O Diyos. Yes, Lord, walang Lord. imposible sa inyo. Mahal niyo po kami, Panginoon. Kaya, Lord, handa ninyong wasakin, handa ninyong sirain ang mga bagay na pwedeng sumira sa amin, na pwedeng mangwasak sa amin. At handa ninyo, Panginoon, O Diyos, na alisin yung mga balakid, Panginoon. Kahit ano man pang mangyari, O Diyos, pagkat mahal po ninyo kami, Panginoon. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, si Ate Faye, ang kanya pong mayoma, Lord God, I pray Yes, Lord. na maglaho po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa banal mong dugo, O Diyos, I cover up, I apply the precious blood of Jesus Christ sa kanya pong Amen. karamdaman. Lord, maglalaho po yan, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang buhay po, O Diyos namin, ay mahalaga sa inyo at mahal niyo po kami. Maging, Lord, si Ate Amen, Lovely, Lord. Hallelujah. nakakaranas ng anxiety at depression, Panginoon, Lord. Ano mang klaseng depression and anxiety yan, Panginoon, Lord, kinukuman ko po sa pangalan ni Jesus, nasaan man po, Panginoon, O God, ang Amen. nakakaranas Hallelujah, po. Lord. Ang Espiritu mo lamang, O Diyos, ang banal mong Espiritu ang magpagaling sa Kanya. Salamat po, Ama, dahil Hallelujah. alam ko po, Lord, na mahalaga sa inyo, O Diyos, ang buhay namin. Salamat po sa kahabagan ninyo, Panginoon. Salamat po. Amen. At tinatanggap namin, Lord, yan ang kagalingan. Lord, yakapin mo, Lord, ang nakakaranas ng anxiety at ng depression, Panginoon. Yakapin mo siya, Lord. Makinig po kayo Yes, sa Kanya. God. Magpadala kayo ng tao na pwedeng makinig sa Kanya. Dalangin ko rin po, Panginoon, O God, ang bansang Pilipinas, Lord, na nakaranas ng matinding bagyo ng mga sakuna at calamity. Lord, humingi po kami Yes, ng tawad, Lord. Panginoon. At Hallelujah. alam namin, Panginoon, ito po ay hindi lang sanhi ng bagyo, kundi, Lord, ito po ay sanhi ng kagagawan ng aming mga tao, ng aming Hallelujah. pang-aabuso, O Diyos, sa kalikasan. Lord, patawarin Amen. niyo po kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. At patuloy mo Yes, kami itama. Lord. Lord, ma-restore po. Makumausap ka ng mga tao, Lord God, na ma-restore po ang mga kabundukan, ang mga puno, Hallelujah, Jesus. maging ang mga nasa gobyerno, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sila po ay itama mo, Panginoon. At ang dalangin ko, Lord, Amen, sa parating na Jesus. bagyo, Lord, napakalakas ng bagyo na ito. Napakalawak ng sakop niya, Panginoon. Pero Lord, mas malaki kayo sa Kanya. Yes, Lord. Kaya Hallelujah. ang tiwala namin, Panginoon, sa inyo ay ito po, O Diyos, ay ibaling niyo, Lord God, doon sa lugar na walang masasalanta. Doon po sa lugar, Lord Yes, God, na Lord. wala pong mamamatay, wala pong mapipinsala. At kung manggat maaari, Lord, ito po'y maglaho. Ito po'y humina. Yes, Lord. Ito po'y malusaw, Lord God. Lord, sa kalooban niyo po, Panginoon. At kung papahintulitan niyo, Lord, na talagang dumaan ito, Lord, i-comfort niyo po kami. Protektahan niyo kami, Lord God, ng iyong banal na Yes, Lord. dugo, Panginoon, O Diyos, at ng iyong pong kamay, Panginoon. Yes, Father. Lord, kalooban niyo pong mangyari. Pero Lord, ang dalangin namin hanggat maaari, wag po itong mangyari, O God, sa bansa namin. Lord, salamat po Yes, ng marami. Lord. Purihin ka, O Diyos. At ang dalangin po, Panginoon, patuloy mong palakasin, O Diyos, ang aming pong chairman sa Blind Unity, ang aming pong Amen, Marian at Jesus. Kuya Ruel, Panginoon, at iba pang mga member Yes, ng Lord. Blind Unity, Panginoon. Lord, purihin ka, O God, at marami pang maabot ito, O Diyos, ng mga tao na pwedeng mapalakas ang iyong salita.
Salamat po ng Yes, marami. Lord. Puri kita, Panginoon. Ito po ang aking dalangin, O Diyos, sa gabing ito. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Ayun. Maraming salamat po, Pastor Ian, sa Maraming salamat din po. napakagandang mensahe at sa napakagandang pagpanalangin sa talaga namang ako po'y naniniwala kung saan ang isa, dalawa, tatlo na magkakatipon, nandyan ang Diyos sa kalagitnaan. Ayun. Talaga namang tuwing nag-devotion tayo, sa totoo lang po, parati po akong kinikilabutan. Ibig sabihin ng Diyos, ang buhay na Diyos ay nandito po sa ating night live devotion. Amen. Amen. Ayun, so thank you po, Valley of Praise, sa pagpadala mo po sa aming mga katuwang ng ating gawain. Kay Pastor Ian, Pastor Jervin, at Pastor Joji at the same time. Sa Valley of Praise family. Yan. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa mga pastors natin kung saan naging katuwang natin sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. See you po, Pastor Ian, sa next See you po. episode ng ating devotion. At maraming salamat po ulit. God bless po. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye! Thank you so much. Alright, mga ka-inspire, mga ka-unity, thank you so much po sa inyong pagtangkilig sa ating gawain na ito. Tayo na po ay nandito na sa episode 33, and Lord willing, magkakasama po muli tayo sa next Thursday para sa ating episode 34. Ayun. Lord willing po, no? Tayo po ay magkakasamang muli. At wag pong kaligtaan at wag pong palampasin ang mga episodes ng ating Night Live Devotion upang tayo po ay laging ma-refresh sa ating pananampalataya, sa ating mga kahinaan, tayo po ay palakasin ng ating Panginoong Hesus. Ayun, thank you so much, Lord. Siyempre, bago po tayo magtapos, at makarinig muna po ulit tayo ng isang makalangit na awitin mula sa ating mga kapatid na si Pastor yung si John Carlos Perales, kasama yung kanyang kaibigang pastor din. Ayun, nakalimutan ko yung name. Anyways, thank you so much sa buhay ng mga kapatid natin po na naglaan ng panahon upang tayo po ay masamahan sa mga ganitong gawain. Ayun po. At sa pangalan ng aking mga partners, sa The Blind Unity Official, ang ating chairman, tagapanguna, Roel Colliantes, ang aking kabiyak. Of course, sa ating The Blind Unity President, bagamat wala ngayon ang kanyang presensya, but alam ko yung kanyang isip at puso ay nandirito sa gawaing ito. Brother Ray Mark Mendoza, The Blind Unity President. At ang Vice President Jigs Jimenez Martinez. Ating Secretary, Giancarlo Perales, magbibigay ng closing song. At ang ating auditor, taga-ingat yaman, ang inyong amang lingkod na ito. Of course, ang ating auditor, Mr. Rolando Cantera. At ang ating mga PIO na makisig, ano? Talaga namang wala akong masabi. Brother Vincent Ryan J. Nepomuceno. At ang ating si Admin Rachel na nandyan kanina daw sa backstage, kaso hindi ko siya makita. Baka siguro talagang nagluloko din yung signal, no? Okay lang yung signal lang mawala. Wag lang yung ating mga butihing mga kasama. Ayun. At si Council, ating Admin Erwin Domingo, ang ating counseling. Of course, ang ating planning manager,
Mark Stanley Galay. At sa puntong ito, ating pakinggan ang makalangit na awitin, closing song para sa ating gawain. Of course, kasunod po nito ang ating The Blind Unity Devotion outro. Again, thank you so much po sa pagsama nyo sa amin. Ito po ang inyong Lady MZ ang laging magsasabi, sa bawat problema, pagsubok at hamon sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. Goodbye for now and see you sa ating next episode ng The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Hindi ko kailangan ang karangyaan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsabog ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan, minsa'y di ko kayang paglalabanan. Kaya't ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Hindi ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo
ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Sa dilim ng mundo, isang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Devotion sa presensya Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. biyaya ng Diyos ay wakas. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang tapuhan, the blind unity devotion Ang The Blind Unity Devotion, ng Diyos. live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, Sa magandang tagumpay, makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. sa presensya ng Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page naitaas sa pagkakaisa. upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado. Paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Devotion.